So buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 6 and we will be reading from verse 10 mula po sa talatang 10 hanggang talatang 13 ngayong pong umagang ito. At ang teksto po ay matatagpuan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Nandun na po ba tayo? Ephesians chapter 6. Amen. So let us read all together. I believe meron din po tayo sa ating screen ngayong umagang ito. So mula po kayong dalang Biblia, you can also benefit from the LCD projector para po sa ating Bible scripture reading ngayong umagang ito. So let us read. Ang sabi po sa verse 10, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places." Verse 13, "Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand." Tayo po ay sandaling yumuko, tayo po ay manalangin. O Diyos, amang mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin that again we have an opportunity that we will be listening to your words, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, hindi lamang po ang aming hinihiling ay marinig namin ito. Hinihiling po namin, Panginoon, higit sa lahat that you give us an impartation. You give us a revelation, Panginoon, of who you are through your words, Panginoon. Dahil sinabi mo rin po sa iyong salita, Panginoon, in the letters of the Apostle Paul sa mga taga-Roma, Panginoon, that the gospel is the power of God, Panginoon. Kaya bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon, ang iyong salita ngayong umagang ito. Gamitin mo lamang po akong daluyan, gamitin mo lamang akong instrumento. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng may pananalig at may pananampalataya ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo po'y makakaupo na, that we may be seated in the presence of God. So pag-aralan po natin ngayong umagang ito ang sulat na ito ni Pablo sa Epeso. But today, gagamitin lamang po natin itong teksto sa mas malalim pa na mga aralin ngayong umagang ito dahil bago ko po simulan ng mensahe, I would like to give you an overview of what the message is all about. Ang mensahe pong ito ay may kaugnayan sa mga nangyayari po sa mga kapatid natin na mga Hudyo. Do you love the Jew? Mahal niyo po ba ang mga Hudyo? Do you love Israel? Amen? Sabi po ng Biblia, pray for the peace of Jerusalem. Sabi rin po ng salita ng Diyos that blessed are those who pray for the peace of Jerusalem. Kaya nais ko rin pong ipanawagan, nais ko rin pong ipaabot sa mga mananampalataya at mga Kristiyano that don't you ever forget to include Israel in your prayers, especially in this time of hour. Bakit po napakahalaga na atin din pong ipanalangin ng mga Hudyo sa mga oras at sandali ito? I don't know if you are aware of it that today they are encountering trouble in the land of Israel. May gulo po na nangyayari ngayon sa mga Israelita. They are now being attacked by the Hamas. They are being pressured by the Palestinian. At sila po ay pinipressure ngayon ng mga Hamas, ng mga terroristic attack. This just past few weeks ago, at dito pong linggong ito lamang po sunod-sunod ang mga missile, ang mga rocket attack na nangyayari po sa lupain ng Israel. At ang isa lamang pong napakaganda sa mga Hudyo ay they know how to protect their land. Alam po nila kung paano proteksyonan ang kanilang bayan. Just this week, I was watching a documentary about sa tinatawag na Iron Dome. Yung Iron Dome po ay yung defense mechanism na ginawa po ng mga Israelita para po proteksyonan ang kanilang lupain. And this Iron Dome is designed to intercept every rocket attack na pari pong posibleng bumagsak sa teritoryong lupain ng mga Hudyo. It was very sophisticated, it was very accurate. Wala po kahit po napakadaming pinakakawalang mga rocket papunta sa Jerusalem, wala pong bumabagsak sa lupain. Dahil sa himpapawid pa lamang po ay nakaagaw na ito, napapabagsak na ito, kaya hindi po nakakabagsak ito sa lupa ng mga Hudyo. Amen. And I believe that wisdom is not ordinary, that wisdom came from above. Amen? Kaya ngayong umagang ito, napakahalaga po because our faith
is connected to the Jewish roots. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid that you are a Christian today because also of the Jew. Hello? The devil is trying to put a deception in the Christian church na pinipilit po ng Diablo ay i-rewrite ang history that Christianity originated in Rome. But the truth of the matter is, ang Kristiyano po ay nagsimula ay sa Israel. Hello? Amen? Because Jesus was never a Roman. Jesus was a Jew. Kaya nga po, sabi ng book of Acts, ang sabi ng Panginoon, you preach the gospel from Jerusalem, Samaria, Judea, and to the uttermost parts of the world. So saan po nagsimula ang Kristyanismo? It never started in Rome. Christianism or Christianity started in Israel. Kaya ang mga Kristiyano po, we are indebted. Tayo po ay may utang na loob saan? Sa mga Hudyo. Because through that generation and through that race, it opened up salvation to us Gentiles. Ito po'y nagbukas sa atin ng kaligtasan. Ito po'y nagbukas sa atin ng mabuting balita at nabigyan tayo ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Kaya nga po bilang inyong pastor at bilang mga mananampalataya at Kristiyano sa umagang ito, I appeal to you that you join hand in prayer with Jerusalem. I-pray po natin ang Israel at ang kapayapaan nito. Kaya yung umagang ito, in line doon sa nangyayari po sa Israel, I was following what is going on in that land this past few week. At habang aking pong pinapanood ang mga nangyayari sa Israel hanggang kagabi, the Lord spoke to me a message that what is going on with the Jew is just like what is going on with your life as Christian. Kaya nga po, hindi po nakapagtataka kung bubuksan din po natin ang ating mga Biblia. Just hold your place sa Ephesians chapter 6 and let me now direct your attention. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 10. Pansinin po natin, and there's a hint here, merong hint na ibinigay po sa atin dito sa Biblia, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, what is the importance of the Jew in the life of the believers? Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 10. Nandun na po ba kayo sa 1 Corinthians chapter 10? Na kung kayo po ay nasa chapter 10 ngayong umagang ito, samahan niyo po ako sa verse 6. Sa talatang 6 ng unang Korinto, kapitulo 10, ganito po ang ating mababasa. Let us read. Ang sabi po sa verse 6, now these things were our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lasted. Kunin ko lamang po yung words ng mga nauna doon sa talatang 6. Ang sabi po doon sa talatang 6, ilang mga unang salita, sabi, these things were our examples. What do you mean by these things? Ano po yung mga bagay na tinutukoy dito ni Pablo na nagsilbi daw pong halimbawa? Kung babasahin niyo po, if you would apply the method in Bible study about the contextualization. Sa pag-interpret po ng Biblia, meron pong subject na kung tawagin ay hermeneutics. The subject hermeneutics talks about and deals about how to interpret the Word of God properly and accurately. May mga prinsipyo po doon ay tinuturo kung paano po magpaliwanag at kunin ang tunay na ibig sabihin ng salita ng Diyos. And one of the method that is being taught in the subject of hermeneutics is called context. Amen? Or the art of contextualization of the words that is being given in the Bible. Ano ibig sabihin ng contextualization? Ano ba yung tinatawag na pinag-uusapan? Dahil kadalasan, ang sakit po ng isang mananampalataya, he just pick up a verse out of the Bible and he just interpret it according to his mind. Kaya karamihan po ng interpretation ng maraming mananampalataya ay malayo sa katotohanan. Amen? Dahil kinukuha po nila ang talata ng Biblia ayon lamang sa kanilang sapantahan o sa kanilang isipan. But that is not how to interpret the Word of God. Because the Word of God is interpreted not by you, but God Himself who is the author of it. Amen? Hindi po ako ang nag-iinterpreta ng Biblia, kundi ang Diyos mismo, at ang interpretasyon ng salita ng Diyos ay naroon din sa kanyang salita. Kaya yung word na contextualization, ano ba yung pinag-uusapan? Ano yung
pinag-uusapan, paano pinag-uusapan, dahil kung maunawaan mo kung ano yung pinag-uusapan, sino yung pinag-uusapan, ano at paano sinasabi, then you will understand, you will arrive on the truth of the verse that you are following through. Gaya po nitong verse 6, at sabi ko, because I picked up on verse 6. Bago po dumating ang verse 6, meron po mga talata na nauna. Tama po ba? Before verse 6, meron pong verse 1, verse 2, verse 3, and 4, and 5. Pero ang sabi po sa verse 6 ng sulat ni Paul sa 1 Corinthians 10, these things. So meaning to say, he's talking about things. And he is referring specifically about the things. Kasi sabi niya, these things. So what is the things that he is referring to? Dahil hindi ko po binasa, pero kung ibabalik niyo po yung pagbasa sa mga naunang talata, he was referring to the Jewish in the time of Moses. Amen? Ang kanya pong tinutukoy ay tungkol saan? Sa mga Hudyo, sa panahon ng lalaking ang pangalan ay sino? Si Moses. He's talking about the experience of the Jew. Pinag-uusapan at tinatalakay po rito ni Pablo ang mga karanasan ng mga Hudyo. And what is the connection? What would be the benefit of the experience of the Jew to the church today? Ano po ang pakinabang ng simbahan sa mga karanasan at mga pinagdaanan ng mga Hudyo sa simbahan ngayon? It is right there in verse 6. Dahil sabi po sa talatang 6 that the thing that the Jew experience are there for our example as the church. Kaya kung ang mga mananampalataya sa simbahan has no idea what is going on with the Jew, then you will not have any idea what is going on with you. Tahimik ata. Hindi ata. Nakakaintindihan po ba tayo? Kung hindi mo po naiintindihan na nangyayari sa mga Hudyo, hindi mo rin maiintindihan na nangyayari sa iyo. Kung hindi mo naiintindihan kung paano sumama ang Diyos sa mga Hudyo, hindi mo rin maiintindihan kung paano sasama ang Diyos sa iyo. At kung hindi mo naiintindihan kung paano ang Diyos kumilos sa buhay ng mga Hudyo, then you will never have an understanding and idea how God will work also in you. Kaya sabi po ng Bible, these things happen. Happen what? For what? Ang sabi po ng Biblia, for example. Kaya I suggest today, brothers and sisters, not only you that are here in this room, because after this, ito po'y dadaloy sa hindi lamang sa mga Pilipino. This thing will also be beneficiary to everyone in the world, because this will be broadcasted in our website. Na para maunawaan mo po ang nangyayari sa iyong buhay, you have to have an understanding how God deals with His people, the Jew. Kaya I suggest sa mga mananampalataya, you get back and give time, read the Bible in the Old Testament, and you will understand and ask the Holy Spirit to show you how God deals with His people. Dahil ang Diyos po natin, let me just capitalize on this truth. Ang sabi po ng Biblia in the book of Hebrews, that He is the same yesterday, today, and forever. Sa Tagalog po, sabi si Jesus, siya noon, ngayon, at sa mga darating na panahon. So in a simple word, the God that we serve doesn't change. Sa simpleng salita, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Sabihin nga po natin, hindi nagbabago. Ang alam ko lamang po, pabago-bago ay tayo. Sabi mo nga sa iyong katabi, tayo ang pabago-bago. But God is always constant and stable. Kaya kung gusto mo maintindihan ang pagsama ng Diyos sa iyong buhay, pag-aralan mo ang pagsama ng Diyos saan? Sa mga Israelita. Because the church and the Jew are connected somewhere, somehow to each other. Kaya doon ko po naintindihan ang bagay na ito. Kaya balikan po natin yung teksto sa umagang ito. Let's now go back to Ephesians chapter 6, where in here, the Apostle Paul wrote something to the church in Ephesus. At ang sabi po ni Pablo sa simbahan, sa mga mananampalataya, this time, mga kapatid, in the book of Ephesians chapter 6, the one that is in view here are now the church. Sabihin nga po natin, the church. Nais ko rin po maglatag just to accommodate those that are new in the Lord. Pag pinag-uusapan po sa simbahan nyo salitang the church is not a building. Ang simbahan po ay hindi gusali. The church is not a group.
It's not a group either. Hindi po ito biyaya ng Diyos. The biyaya ng Diyos is not a church, it's just a name. But it is not the church. Third floor ng lugar na ito, sa ibabaw ng Mercury Drive, this is not a church. This is just a place. Hello? Maliwanag po ba? Amen. This is not a church. Then if this place is not a church, then where is the church? The church is you and me. Amen. Sino ang simbahan? Ikaw at ako. So everywhere I go, I am the church. Kaya nga sabi ng Biblia that in the Old Testament, the Jew have this thing in mind that God dwells in a place made by hands. Sa lumang tipan, ang paniwala po ng mga Hudyo, ang Diyos ay nakatira sa isang lugar na gawa ng kamay ng tao. But in the New Testament, God is trying to correct that wrong thinking. Amen? He's trying to correct that wrong thinking because of sin, dahil sa kasalanan na nasa kanilang puso at isipan na haluan ito ng bahid ng laman at karamihan. Kaya tinalakay ito ni Pablo sa Romans chapter 1 that instead of worshiping the Creator, they worship the creation. Na imbis na sambahin ng tao ay ang may likha, sino po sinamba ng tao? Ang mga nilikha. Kaya people are trying to create an image out of a stone, out of a wood, and they worship it. So, galit na galit ang Diyos. Because instead of worshiping the Creator, now they are worshiping the creation. Kaya sa bagong tipan is trying to correct the wrong idea and thinking na ang presensya ng Diyos ay nasa apat na sulok ng mga gusali na gawa ng kamay ng tao. Kaya sabi ng Diyos through the Apostle Paul, sabi niya, know ye not that you are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit means the Holy God, the Spirit of the Holy One does not live in temple, He lives in your life. Kaya sino po ang church? The church is not a building. The church is you and I, you and me. Tayo po na nagsuko ng buhay kay Jesus. Kaya if we are the church were designed for worship. The church were designed for the glorification and giving glory to God. Kaya kung alam mo po ang revelation na ito na ikaw ang simbahan, hindi mo bababuyin ang iyong katawan. Amen. Hindi mo dadalhin ang katawang lupang ito saan? Sa beer house, sa nightclub, sa disco. Why? Because everywhere you go, you are a church. Amen. Hindi mo ito lulunurin sa sigarilyo. Hindi mo, I have this mind in me na kung ito ang templo ng Diyos, kawawa naman ang Diyos, nagyoyosi. Sabi mo sa iyong katabi, sino kaya ang pinag-uusapan ngayong umaga nito? Hello? So where's the temple? Where's the church? The church is not this place. Kaya nga po, hindi po issue. Naalala ko po ang history ng church na ito. Some of you are just new to this ministry and church. But kaya ko po yung pinaglaban itong ministeryo sa Alabang is because for me, historically, the church in Muntinlupa holds the history of the entire church of BND. Kaya hindi po ako pumayag na mawala ang simbahan dito sa Muntinlupa. Hindi po mahalaga kung marami o kakaunti ang dumadalo. But what I believe is the history. I have a sense of history in my life. Amen. And I always believe na nagsimula po ministeryo ng biyaya ng Diyos is here in this land. In Muntinlupa. And there is a time na ang simbahan po ito, bata pa po ako noon. Hindi ko po alam kung kaedad ko noon ang anak ni Pastor Carlos. Kasi edad ko ata. Ang aking panganay na anak ngayon na si Denise was still a stupid and crazy young man noong panahon po yun. Never active in the church. Mapalad nga po ako dahil ang aking pong mga anak was not like me. If some of you know me before, I was a drug addict. Alam ko ito nila ni Kuya Carlos dahil minsan ko siyang nalim lang na sabi ko, Pastor, bumili ka ng gamit ng church, tutugtog kami, may dala akong banda. Pero kaya ko po siya pinabili, walang gamit yung banda ko. Kaya sabi ko sa mga kabanda ko, mga kapatid, pagbigyan nyo lang ako, magkakagamit tayo. Anong pagbibigay ang gagawin natin? Tiisin nyo lang na tumugtog paglinggo. Monday to Saturday, atin naman yung gamitin natin sa Diablo.
That's how stupid I am. Amen? Pero nung araw po, bago po ang simbahan, hindi ko po alam kung, paniwala ko, ang remnant na lang dito si Kuya Carlos. But there is one time na church po dito sa Muntinlupa ay ginagawa sa isang lugar dyan sa bago lumabas ng toll gate ng Viaduct ng Alabang na kung tawagin ay Davis Restaurant. How many of you were still during that time ay nakakasama? Si Kuya Carlos na lang at si Ate Sally siguro yung pang-isa, tatatlo na sila. Glory to God. Amen? Pero one time, ang ministry pong ito ay nasa Davis Restaurant. At pagka pinagtatitipon tuwing linggo, the same time, ganito ring oras, hindi ko po makakalimutan na may mga kortina yung lugar na yon. Pero pag yung kortina po inangat mo, there is cases of beer at the back of that curtain. At may mga ganito ring ilaw doon sa stage na ginagamit ng aking ama tuwing linggo. Because after the service, during the night, that place was a nightclub and a beer house. Hello? Amen? Kasi paggabi po, yun ay hindi naman talaga simbahan. Pinagagamit lamang pag umaga. Pero pagkatapos ng gawain, yun po'y inuman. Ibig ba sabihin, wala doon ang presensya ng Diyos? I don't think so. Because the presence of God is not determined in a place. The presence of God lives in the life of His people. Kaya kahit saan po nagtitipon ng mga anak ng Diyos, it doesn't matter if this place is not holy. But when a people of God that is bought by the blood of the Lamb ay nagtipon sa isang lugar na hindi banal, that place became holy because of the presence of God. Amen. Hello? Amen? Kaya hindi po issue ang lugar. Yung iba lang mga relihiyoso, kailangan banal ng lugar na ito. Anong gagawin mo sa isang lugar na banal? Ngunit ang mga tao naman ay imburnal. Hello? Amen? So holiness is not in the place. Holiness is in your life. Amen. Sabi ng isang hinahanga akong mga karal, I just like to follow this teaching, ang sabi ni David Jeremiah, na sabi niya, if you really want to know the Christian's life, kung gusto mo makilala mga Kristiyano, huwag kang padadaya sa nakikita mo sa kanilang ugali sa loob ng simbahan. Kung gusto mo silang makita, sundan mo sila sa kanilang tirahan. There's wisdom there. Dahil sa simbahan, pwede po tayong mag-anong banal, pero pag uwi po natin, pwede na tayong magmukhang imburnal. There's no Christians. There's no brothers now here. Kaya doon mo raw malalaman ng tunay na Kristiyano na napakababait sa simbahan, pero pag uwi, bungangera. Sabi mo sa iyong katabi, tayo ba ang pinag-uusapan dito ngayong umaga? Parang naririto sila ngayong umaga ito. And no wonder, their life is not attractive. They cannot attract people in their community. Why? Because they have a wrong testimony of their life. What makes Jesus attractive? Bakit po si Jesus ay naging attractive sa tao? Because there are 12 that can validate that the life of Jesus in private and in public was real. Amen? Totoo. Hindi po pag nasa simbahan ay banal, pero pag uwi sa bahay, walang kwentang tao. Ang aking pong paniwala, my life in church is only but a few hours. But my life in my family is a lot of hours. Kaya hindi po mahalaga kung ano nakikita nyo sa akin sa simbahan. Ang pinakamahalaga po yung nakikita sa akin sa loob ng tahanan. Hello? This is just a few hours. Pero pag sumama na ako sa aking asawa, sa aking mga anak, kung ako po'y barumbano, kung ako po'y loko-loko, I have a wrong testimony. Kaya ang unang-unang testimony mo po ay hindi ang ginagawa mo sa loob ng church, kundi ang ginagawa mo sa labas ng simbahan. Na ating unawain at ating pansinin, the church, when it comes to the reference of the church, it is not a building. Ano po ang simbahan? Tayo po yun. Sabi mo sa iyong katabi, you are the church. Ikaw ang simbahan. Tingnan niyo po ang deception, manipulation na ginawa ni Satan.
Paano niya dinivert ang attention ng tao sa simbahan? Sinasabi niya na simbahang building, gusali, kaya kailangan miyembro, kahangin. No, that's not true. Amen. When you go to heaven, I believe and I am convinced na pag dumating tayo sa langit, God will never ask you which church do you attend. Hindi ka tatanungin sa langit, saan ka ba simbahan tumagal? That would never be a question. And even hindi ka tatanungin, who's your pastor? It will never be, it doesn't matter. In heaven, it doesn't matter who your pastor is, whether you go to church, hindi po yun ang mahalaga. There is only one question that will be checked on your life when you go to heaven. Did you receive Jesus, my son?